Nung nakarang araw, alam naman natin na reject si Tatay Digong mga kadonatics at ang kanyang interim release. At alam nyo ba, nagbunyagi ang mga kupal na mga inang namatayan daw kuno mga kadonatics during the war on drugs of Tatay Digong. At isang kupal na nanay mga kadonatics, napasigaw, napaiyak, dinamay pa ang Panginoon. Nako, at napag-alaman pala natin mga kadonatics, napag-alaman natin. Salamat sa ating mga kapatid na grabe yung research. Sa fraternity pala namatay yung anak niya. What the heck? Grabe ang bayaran ngayon. Iba talaga ang witness planted mga kadonatics. Last time, yung si Aling, sino yon? Yung nag-viral na may litrato ng kanyang anak mga kadonatics na namatay pala, hindi sa war on drugs mga kadonatics. Tapos ngayon, ito na naman. At BBM. Weakest president or to his weakest point ngayon mga kadonatics, wala nang magawa. At Inday Sara Duterte, eto, nagsalita na. Panoorin natin mga updates mga kadonatics. Puntahan natin muna si nanay na, grabe, napasigaw talaga siya mga kadonatics habang nagpapasalamat sa Panginoon. Blasphemous talaga. Blasphemous. Ito, panoorin natin. Ganyan mga bangag mga kadonatics, high na high. Ganyan ang mga bangag mga kadonatics. Basta oposisyon, ganyan talaga. Tingnan nyo, parang high na high. Salamat talaga. Opo. Pagod ko sa anak ko. Ano ang iyong kumbaga reaction kanina nung sinabi na hindi pinayagan yung interim release? Talagang napakasaya namin. Hindi lang ako, lahat kami. Kasi hindi siya pinayagan. Ilang bisis na siyang pinangka na palabasin. Hindi sila nagtagumpay. Bakit? Nakatunghay si God sa amin. Tinamay pang Panginoon mga kadonatics sa kabalastugan. Walang hiyang mga planted victims mga kadonatics. Talagang, ay nako. At siya ang nagbibigay ng katarungan sa amin. Maraming salamat sa kanya. Sa birthday ng sa anak ko, kasi birthday niya Opo. ng 26. Balita posibleng may kinalaman Ayan. ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. 2016. Sa Brad! Kaya Ayan. magtatandaan yung mga kabataan. Nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataang ito. Sana naman, matauhan lahat kayo. Ako nagsasabi na sa kanila, hindi 2016 mga kadonatics, namatay yung anak niya dahil sa frat. Ngayon, 2025, nagpasalamat sa Panginoon dahil hindi na-release si Tatay Digong dahil namatay daw sa war on drugs. Saan ang totoo? Grabe talaga yung sobra na mga kadonatics. Panoorin natin ulit, Walang stop. Parang baliw lang talaga. Salamat talaga. Opo. Pagod ko sa anak ko. Ano ang iyong kumbaga reaction kanina nung sinabi na hindi pinayagan yung interim release? Talagang napakasaya namin. Hindi lang ako, lahat kami. Kasi hindi siya pinayagan. Ilang bisis na siyang pinangka na palabasin. Hindi sila nagtagumpay. Bakit? Nakatunghay si God sa amin. At siya ang nagbibigay ng katarungan sa amin. Maraming salamat sa kanya. Sa birthday ng sa anak ko, kasi birthday niya Opo. ng 26. Balita posibleng may 2016. kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nandahil sa Brad! Oh, Baka frat tandaan daw. yung mga kabataan. Nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataang ito. Sana naman, matauhan lahat kayo. ako nagsasabi na sa Hay! Nako, matamaan sana kayo ng plagues galing sa Panginoon dahil sa kasinungalingan nyo. Grabe! Pasapera na magsalita mga kadonatics, Yung mabayag dignidad nila ay talagang tinatakwil na nila mga kadonatics para lang magkapera. Sobra talaga. Grabe, no? Lahat na lang gagawin itong mga oposisyon para sirain ang mga Duterte. See? Sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Hindi lang si nanay, sino yung comment down below mga kadonatics, yung nag-viral na naka-green shirt noon na may hawak pa siya na picture ng kanyang
kanyang anak na namatay daw sa drug on war. Hindi pala. Ngayon, ito na naman. Bistado ang mga loko-loko mga kadonatics. Bistado. Oh. At BBM, ha? To his weakest point mga kadonatics. Ito, panoorin natin. Nako. Kawawa. Dala. President Bongbong Marcos is now at his weakest. Ayon yan sa isang political analyst sa gitna ng mga kontrobersyang kinakaharap ng kanyang administrasyon at pamilya. Makakabawi pa kaya si PBBM ngayong may mga panawagang bumaba na siya sa pwesto? Wala nang Narito ang bawi-bawi. agenda report ni George Cahiles. Never at never na siyang makabawi mga kadonatics. Binigyan sila ng chance na, Kasi grabing controversy mga kadonatics patungkol sa kanyang tatay. Binigyan ng chance ng taong bayan na, linisin yung pangalan nila. Anong ginawa niya? Ginawang worst. From bad to worst talaga mga kadonatics. Wala ng barbed fence, trailer o mga pulis ang nakapigil pa sa tuluyang pagpasok ng kontrobersya ng korupsyon sa Malacanang. Umaalingaw-ngaw na rin sa mga lansangan. Marcos resign. Para sa political analyst na si Lester Balmatero, patuloy na pinahihina si Pangulong Bongbong Marcos ng sunod-sunod na bombang sumasabog sa bakuran ng palasyo. Kabilang Dala na ang na yan. mga aligasyon ng insertion at kickback sa 2025 budget ayon kay Zaldico. Di umano'y pagiging adik ayon mismo sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Mabagal na pag-usad ng investigasyon sa flood control scandal. Pagkadiskubre ng bilyong pisong pork barrel ng kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos at paghina ng ekonomiya. Wait lang mga kadonatics. Yan ang mapapala nyo or napala nyo. Yan talaga mga kadonatics. Many times I have told you this, hindi talaga natutulog ang Panginoon para sa atin mga kadonatics. Tingnan nyo, iniisa-isa na sila. Iniisa-isa na sila mga kadonatics. Though they are still fighting, but they are fighting to death mga kadonatics. Wala na silang takas. Hindi na sila makakabalik sa taas mga kadonatics. Ang trajectory nila mga kadonatics, going downward na sila. Downward trend na sila mga kadonatics. Kaya let's just wait for this administration to be broken mga kadonatics. Kasi wala na talagang mangyayari unless si Inday Sara ang papalit mga kadonatics. Which is, we're still hopeful na before Christmas, Inday Sara Duterte will be in the position of the president, mga kadonatics. Punsod ng malawakang korupsyon sa pamahalaan. Probably this is the weakest kasi makikita mo rin yung trust rating ni President Marcos pababa ng pababa, no? Nitong mga nakarang araw, ang Wala siyang Pangulo pakialam na daw. mismo ang nagbibigay ng update sa gumugulong ng mga investigasyon sa flood control scandal. No sacred cows anya na maging ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez kasama na rin sa pinaiimbestigahan. Laglaga na raw ayon sa mga kritiko, pero para sa administrasyon, pagpapakita raw ito na sincero ang Pangulo. Bagamat nang hihina, posible pa rin naman daw matapos ng Pangulo ang kanyang termino sa 2028. Hindi Kung na. hindi man siya mapaalis completely, no, resignation na kinukol ng ibang mga grupo, baka magkaroon ng different calls para mas maging siya, no, to some extent maging lame duck president. At kung sino man yung i-endorse niya by 2028, kiss of death yun. Pero ang mga miyembro ng gabinete, iisa ang tono, tuloy ang serbisyo sa kabila ng eskandalo. Lagi nga ng Pangulo naman sinasabi sa akin na bagaman Tuloy ang meron tayong tawat. kampanya laban sa korupsyon, dapat yung mga kababayan natin, lalong Itong mga Gatchalian mga kadonatics ay talagang napaka-loyal sa mga Marcoses. Yung Senator Gatchalian, ngayon ito yung kapatid niya mga kadonatics ay napaka-loyal. ng iba't ibang Panginoon mga ata disaster, dapat napoprotektahan pa rin sila. Tuloy-tuloy yung serbisyo. Sige. Ang nararamdaman ng OFWs ngayon, of course, meron silang sama ng loob, sabihin na natin, dahil Sama ng loob? sa harap ng kanilang paghihirap ay pagkita ng halaga ng pera sa abroad ay nangyayari itong mga katiwalian sa bayan natin. Pero merong pahatid na pag-asa ang administrasyon ng Pangulong Marcos kasi ang gusto naman ng mga OFWs ay merong investigasyon at may resulta yung mga investigasyon. Well, cool sila. Mas ninerve
Hindi, ang gusto namin, mag-resign na or i-impeach si Bongbong Marcos. Yan talaga yung gusto namin. As an OFW. Wala nang iba. Mag-resign si Bongbong Marcos. Yung investigasyon na yan, mga kadonatics, wala iyang mapupuntahan. Useless yan. Mababawi nilang pera. To what extent? And at sinong makikinabang, mga kadonatics, kung mababawi nilang pera? Ay, nako. I doubt, mga kadonatics. Siguro may makuha silang mga milyones. Pero yung bilyones na nawala, mga kadonatics, wala na. Wala nang pag-asa yun. Kaya yung investigasyon na yan, useless. Parang yung presidente na din, mga kadonatics, napaka-useless talaga. Is nga kami. Sila cool. They keep things. I have to admire them. Very, yung talagang, I think, yung sinasabing if you throw stones at every dog that barks at you, you won't get there. But they're very focused. Naiinip sa resulta pero walang Marcos resign na maririnig sa mga business group. Maging ang mga lumahok sa trillion-peso march sa People Power Monument. Bakit, mga kadonatics? Dahil ito mga business group, mga oligarchy yan, ayaw nila sa mga Duterte. Alam naman natin, mga kadonatics, kasi pag ang mga Duterte ang nasa pwesto, especially ito si Inday Sara Duterte na napaka-strong yung personality, hindi nila makukontrol, mga kadonatics. Sa time ni Tatay Digong, sabi niya, no one can control me. Kahit yung mga oligarchy, mga kadonatics, nag-offer on something ka Tatay Digong, hindi niya tinanggap. Dahil pag tanggapin mo yan, mga kadonatics, that's the starting of controlling you. So, that's why, mga kadonatics, independent talaga yung Tatay Digong. Walang suporta galing sa mga oligarchy. Takot na takot sila at ayaw na ayaw nila, mga kadonatics, kasi yung mga monkey businesses nila, hindi nila magagawa. Itong kay BBM, mga kadonatics, talagang suporta sila. Kahit naghihingalo na. We want really a strong and decisive action from our government. Although we know that they're really doing their best. Pero kulang. We are actually challenging the president to do something more than just expressing yung anger niya dito sa corruption na to. Hindi ho sapat yung galit-galit lang eh. Ang kailangan po namin sa kanya ay kumilos. Pero ang tanong, makakabawi pa ba ang Pangulo mula sa kontrobersyang siya mismo ang nagsiwalat sa madla? Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Para sa agenda, George Cahiles, Mahiya naman kayo. Grabe talaga, no? Grabe ka kupal, mga kadonatics. Dapat mahiya naman tayo, ha? Ay, nako. Ngayon, mga kadonatics, isiniwalit ni Zaldico na siya pala yung punot dulo ng lahat. Nako, mastermind pala. Mahiya naman kayo. Tapos yung anak niya, nako, bilyon-bilyon ding nakita, mga kadonatics. Kaya, see? Yan na. Weakest point mo ngayon, kaya weakest president, you reap what you sow na. Di ba? At eto, Inday Sara, mga kadonatics, nagsalita na patungkol sa 500 pesos. Binanatan si Roque. Eto. Anong reaction niyo, ma'am, sa sinasabi ng BPI na yung 500 pesos na Noche Buena, kasya na daw. kasya na daw po yun? Totoo yun, ma'am? Hindi totoo daw. Hindi kasya ang 500 pesos para sa Noche Tagal na daw hindi kasya. In fact, yung sa amin na pinamimigay kapag Pasko, nasa 2,100 na yun, ma'am. Ano yun eh, spaghetti and yung salad pa. Kasi ma'am, nagpunta si Secretary Roque sa mga palengke na talagang pinaninindigan niya na kaya po talaga ng 500 pesos yung Noche Buena daw. Ano madulo sa 500? Narinig ako pag addict daw, mga kadonatics. Pwede yun pag... Ay, nako. Siguro pwede yun sa rugby, mga kadonatics, no? Suyup-suyup lang. Grabe. Pinatunayan niya talaga yung paggabangag niya, mga kadonatics. Di ba? Pumunta talaga siya sa palengke. At, namimili siya. Yung binanggit niya lang yung mga kadonatics is ham, macaroni, tapos yung spaghetti. Wala naman yung mga ingredients. Siguro makabili ka. Of course. Take for example, ang ham is nasa 200.
Tapos yung macaroni is nasa 100. Oh, siba? 300. May 200 ka pa for spaghetti. Di ba mga kadonatics? Pero yung ingredients, ha? Sa gatas pa lang sa macaroni mga kadonatics, hotdog para sa spaghetti, wala na. Peso. Bigas. At saka, Kaya marami pong nagdi-disagree na nagcha-challenge po sa kanila na bigyan, kahit sila po mismo is, kung sinasuggest nila na 500, gawin din nila sa sarili nila na 500 lang tama. din yung Noche Buena nila. Oo. Yes, ma'am. Hindi totoo yun, ma'am. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi na ganun yung pwede na Noche Buena natin. Nakakahiya naman talaga mga kadonatics bilang Secretary of DTI. Grabe. No? Tama yung suggestion ng iba na, sige, kaya pala yung 500, sige, gawin mo yun sa sarili mo. Sa pamilya mo. Tingnan natin kung hanggang saan. At eto mga kadonatics. At eto mga kadonatics, Attorney Guanzon. Nagsalita na patungkol sa pagka-suspendido ni Congressman Kiko Barsaga. At alam niyo ba yung pahayag ni Kiko Barsaga mga kadonatics? Pagkatapos niya, maybe some of you have known this already. Pagkatapos niyang mapaalis mga kadonatics or masuspended, nag-post siya at sabi niya doon, nako, this is not verbatim mga kadonatics, not word for word, but ang sabi niya doon na, pero yung mga congressmen na may mga kabit, hindi suspendido, hindi na ethics complaint. Yun yung sabi niya mga kadonatics. At totoo naman talaga. Grabe mga kadonatics. May mga issue talaga yung congressman especially sa pangangabit. Yung pagnanakaw, pagiging contractor sa mga kadonatics, bawal nga yan sa batas Politicians, tapos may business, bawal na bawal yan mga kadonatics. Walang ethic complaint sa kanila. Di ba? Yan ang double standard ng mga bangag administration. At ito mga kadonatics, nagsalita na si Attorney Guanzon. Napanood niyo yung mga video ng mga congressmen at tungkol sa sa suspension ng Ethics Committee at ng House Majority kay Congressman Kiko Barsaga ng Cavite, no? Ano nangyari dyan sa mga human rights defenders dyan sa House? Bigla nakalimutan yung freedom of speech. Oo nga, di ba? Dapat balancing of interest, panalo lagi ang freedom of speech. Lalo na pag inside the halls of Congress, na siya mismong dapat ay nagpapatibay ng ating saligang batas. Di ba? Ba't naman ganun? Pag ang congressman, si Kiko, ay nagkikriticize kay BBM, tinatawag siyang magnanakaw, o mandurugas, magnanakaw. Hindi na pala pwede ngayon magsasabi ng totoo mga kadonatics. Bawal na. Sususpindi nila. Pero pag si Congressman Pudo naman nagsabing gandang lalaki at honest nitong si Martin Romualdez, hindi nila isa-cite for unethical conduct for being biased. Putang. Ang dami dyan mga kadonatics. Sa panahon ng hearing ni kay Inday Sara Duterte mga kadonatics sa confidential fund, ilang beses mga kongresista mga kadonatics nagpapa-interview na dapat, anong sabi nila? Dapat mag-resign na si Sara Duterte dahil magnanakaw. Yan talaga yung sabi nila mga kadonatics. Pero may complaints ba? For them? Wala! Wala mga kadonatics. Pero dahil si BBM na Panginoon nila ang na agrabyado mga kadonatics, ay talagang ito yung ginawa nila. Di ba? Napaka-ironic mga kadonatics na itong mga tsunggong, itong mga kupal na congressman ay pinasususpende o pinapakulong itong mga mabubuti. Di ba? Iba ng panahon ngayon. Yung mga masasama na ang magpapakulong mga kadonatics sa mabubuti. Nako, ang galing. Conduct for being biased. Putang. Ano nangyari dyan sa human rights defender sa House? Hindi ba dapat
ikumpara mo naman sa pagkanipis ng balat sibuyas ni Congressman Puno, ang konstitusyon na napakapakapal ng ating mga karapatan dyan sa Bill of Rights, abay dapat panalo si Kong Kiko at hindi siya dapat masuspend. Dapat chastise pa nga yan si Congressman Puno. Akala mo naman kung sinong napakamoral na tao. Ano, Congressman Puno? Oh, halika. Punta tayong luneta, tayong dalawa, live stream. Kita mo sa akin na ikaw you are a moral man. Akala mo naman kung sino ikaw na... Hindi ka ba immoral? Wala ka bang ginawang mga immoral? Pero sa loob ng House of Representatives, pag freedom of speech ang pag-uusapan, ay dapat hindi na nga yan iniisip pa. Dapat agad mo nang, kung ikaw ay talagang napasok yun sa ulo mo, tikat na mga kukote nyo dyan, Article 3 ng Konstitusyon, dapat hindi nyo na nga yan pinag-iisipan. Sabihin nyo, freedom of speech yan eh. Ayoko lang yung manner of saying it. Kagaya nung Attorney Commissioner Guanzon, freedom of speech yan, pero ayoko lang yung sinasabi niya, putang ama kayo dyan eh. Oh. Freedom of speech mga kanonatics, pag hindi sila ang pinatungkulan. Ay nako, pag sila yung mag-express freedom of speech sa kanila yun. Pero pag iba, yung kontrabida para sa kanila, yung opposition, nako, ethics complaint na agad mga kanonatics. You don't like him. That's why freedom of speech does not apply to him. You don't like what he's saying because that's why freedom of speech does not apply to him. Freedom of speech applies only if you like what he's saying. Tama. You pretentious fox. Ay nako, grabe yung exit ni Atty. Guanzon. Parang movie lang no? Ay nako, iniwanan sa ere. Well, anyway mga kadonatics, what if, ito, alam nyo ba yung si Rene Co, tinawag pa nga si Inday Sara Duterte na wicked witch of the east daw ko ng mga kadonatics, which is south. Mali pa yung sabi niya, wicked witch daw of the east. Ay nako, pero wala mga kadonatics. What if kung si Kiko Barsaga tinuligsa si Inday Sara Duterte or mga Duterte mga kadonatics, sa tingin nyo may ethics complaints for him? Diba? Iba mga kadonatics. Pag ang mga Duterte yung titirahin mo, walang ethics complaint para sa kanila. Dahil yung Panginoon nila na si BBM yung tinira. Nako, delikado ka. Delikado tayo mga kadonatics. What do you think? Comment down below mga kadonatics. Sobra. Thank you so much mga kadonatics, and God bless you. Don't forget to subscribe and like this video. Ingat palagi. Bye-bye.